So kaya hindi ko na pinagkamalan yung una, kumbaga hindi natin pinagbintangan. At dahil nga ayun, magandang araw. Si-share ko sa inyo kasi baka mangyari sa inyo. So pumayag na rin si sir na videoan ko to. So, salamat kay sir. Kasi yung nangyari, ang pinaka-concern ni sir, yung preno niya, yung brake pedal, gumaganon. Tapos yung sasakyan, nanginginig din. Pinunta rito ni sir, ni-road test ko, ganun nga yung nararamdaman. Pero ang history po nito, bali nire-surface yung rotor disc. Ayan. Tapos, after daw po ma-resurface, yung pedal gumaganon na. Tapos nung na binalik ni sir, ang sabi po sa kanya ay palitan daw po ng preno. So pinalitan po ng preno, ganun pa rin. So ang ginawa namin, nag step by step muna dahil nga ni-resurface na yon. Dito kami pumunta sa likod dahil binaklas namin yung brake pads, iba nga yung kain. Tsaka may mga tama na rin. Sabi ko, sir, i-resurface muna natin yung likod. Tsaka kung halimbawa, SOP naman yan sa mga lahat na naka-disc brake. Pag nagpa-resurface kayo, 4. Pero dahil nga tayo practical, laging inuuna yung nasa harap. So, pwede rin kasi to kasi disc brake yan eh. Gumaganon din yung pedal niyan kung magkakaroon ng problema. So, na-resurface na, ganun pa rin. So yun, may nilinis namin yung caliper, marami na kaming ginawa. Tapos yung mga speed sensor nilinis na rin. So ganun pa rin. Sabi ko kay sir, ipa-double check natin yung yung rotor disc. Tong harap. So baklasin namin. Para at least makita natin to kung tama yung pagkaka-resurface o kaya baka bengkong na talaga yung rotor disc nito. So dinala nga namin sa machine shop. So nakita namin na yung pagkaka-resurface ay hindi maayos. Kasi po pag nagpa-resurface po kayo, dapat syempre yung marunong din. Kasi pagka nagkamali ka dyan o nabengkong o tabingi yung pagkakasalang mo sa machine, tapos inasa mo ng inasa, kikinis yan. Pero yung bengkong hindi mo mawawala. Kasi ang possible na nangyari doon, tagilid ng konti, kasi ina-align pa yun bago isalpak. Para pag tinabas yan, hindi oblong o perfect yung pagkakahasa niya. So ito, pinaresurface nga namin ulit. Nawala na yung concern ni sir. Yung puti po yan, no? Kitang-kita mo. Yan yung kabila. Kitang-kita mo. Dito walang problema. Wala. Pero pasadaan para natin kapiraso to. Para pag ano. Opo. Yakong muna natin. Doon laki, oh. Laki na. Dito. Pag lumusog tong hindi na pasadaan. Pag lumusog tong talaga. Hinabol ko na. Doon ko na sa umpisa sa loob pinakainan. Palabas naman. Para mahabol yung lalim niya sa loob. Hindi pwedeng hindi natin nabulin yan. Kasi yan ang tendency ng nagbabibrate yan. Dito hindi ko pa napakainan. Turbo naman to rito sa kabila. Pero pakainan pa rin pa dito sa kabila. Para walang sablay. Yan, malalim na, no? Hinabol ko. Hindi porket nagbagong resurface yan, okay na. Kasi nakakatakot na i-drive kanina eh. Sabi ko, sir, hindi ako mapapakali nito hanggat hindi ko nahahanap yung sabi ko nga kay sir. Sabi ko, sir, hati na lang tayo sa pagpapa-resurface. Para gusto ko talagang mahuli yung problema ninyo. Para at least, siyempre, bagong knowledge din sa amin. Kasi ang palaisipan doon, bagong resurface na nga po. Hindi na nga naman natin pagkakamalang kasi na-resurface na nga eh. Kumbaga, hindi naman tayo agad-agad mag-expect o mag-iisip na ni-resurface na yan, sisintensya natin na mali yung resurface nila o mayroon silang pagkakamali sa resurface nila. Parang pangit naman, hindi natin sila pwedeng husgahan kaagad ng ganon. So, pinadouble check na lang
po natin. So yun, problem solved na. May mga ginawa rin sa pangilalim si sir, may mga lagotok din. So yun, problem solved na. Akala ko mauuwi si sir sa palit ng rotor disc. At sabi ni sir, "Hay, salamat, natapos din." So yun po, hindi porket po na resurface na okay na. Minsan po ano natin na magkakaroon tayo ng pagkakamali, hindi naman natin sinasadya yan, wala naman pong gustong mangyayari yan, siguro nagkamali lang. So ayun yun dun kasi pala isipan ko sabi ko, bibihira naman po kasi sa totoo lang, bibihira ako naka-encounter na ni-resurface o hindi pa ako naka-encounter ng ni-resurface na saka siya lumala. So kaya hindi naman ako nag-expect kasi pag bagong resurface talaga, ibig sabihin pag ni-resurface yan, pag may nag-resurface, ibig sabihin may knowledge na yun doon, eksperyensado. So kaya hindi ko na pinagkamalan yung una, kumbaga hindi natin pinagbintangan. At dahil nga wala na tayong ibang pwedeng bagamat bagong resurface nga, yun, ni-resurface ulit. Kaya ang nangyari, doble-doble gasto si sir. So yun siyempre pag nagpa-resurface tayo, siyempre dapat sa eksperyensadong tornero rin. Saka hindi naman po basta-basta, sa totoo lang, hindi naman po basta-basta talaga yung trabaho ng anumang trabaho hindi naman po madali. Siyempre dapat hanap rin tayo ng eksperyensado. So yun, kay sir na pumayag na videoan ko to. Maraming salamat po. Bios Batman po ito. Sabi ni sir, "Hay, natapos din." Ayun. Step by step troubleshooting. Wala na po ako sa Paranaque, may sarili na po akong shop. Dito po ako sa General Trias. Yung location ko nandun sa inbox ng Facebook, nasa comment section minsan ng latest ko video. Tsaka may number po doon, pwede kayo magpa-appointment. Salamat po sa lahat ng titiwala sa akin. Yun, ingat po tayong lahat.